maganda na doon ay Yung ending, sana ay bitin masundan yung siya. ending. Kahit hindi man siyang part 2 or kung sequel or prequel, mas stretch pa yung world building na nangyari. Pwedeng series, di ba? Pwede siya maging ganun. Why not? Para mas ma-establish kung ano yung nabuong monarchy na what we love being, The kingdom. hindi tayo nasakot ng mga mananakot. Yes. Alright, so thank you very much. So, si gusto mo makasama sa part. Pati mo lahat? Paano? Or naman si Sid na lang. Patay na si Sid. Wala namang pakialam sa part 2 na yan. Wala na siya. Hindi, may kakambal po siya sa part. Reincarnate. May kakambal. Anyway, thank you very much once again, Miss Patty, for that question. Another one. Mga reporter. Si Dominic Just Roque. to answer your question, what's your name, Trina? Your answer? Patty. Ooh, I like that name. Anyway, Patty, the movie wasn't really its original final form. It came through many, many iterations, and one of them was dreaming of it to become a TV show, or a series, or maybe a multi-part movie. We don't know. What we do know is that this is supposed to maybe spark that. Sana. Pero we don't know eh. Inubusan namin lahat dito eh. So kung may pera ulit, baka. So yeah, wishful thinking lang talaga. We don't know. Don't take my word for it, please. O malay natin, di ba mga kapatid? But again, thank you very much. Another question from Clarice. Clarice? Okay. Ano po yung ginawa niyong preparation before shooting The Kingdom? Preparation. Okay, I'll speak for myself. I actually really like that question, if it's answerable. Kasi kung... Para... Meron talaga. Oh yeah, I really would. That's actually my favorite answer, the question to answer. Kung pwede siyang sagutin. But just to give you a picture of how it works in the country, it's very hard to put actors na ganyan karami in one day. Kasi everybody else is doing other stuff, either may show or play or mag-pelikula or whatever. So when it gets this big, it's kind of hard to have proper preparation. So on a personal level, ang nangyayari is kaya ako nagkakalat ng first day because I really don't know what to do. I base it on everybody else's creation of their character. And that leaves me openings and stepping stones to build on. Which is unfair, but at the same time, it makes me really reliant on my co-actors. Yan kung walang oras para mag-prepare. Kasi at the end of the day, the only preparation they need is in the script. Just memorize it. Pero kung to change the character nila. With a script like this, na pinadali niya yung buhay namin kasi language itself, yung costume is doing the character for you, the world is doing everything for you. So kahit mabigat yung load ng movie, they made it easier enough. Because of the concept itself. If I'm supposed to play, let's say, if I'm going to play you, that's a lot of homework. If I'm going to play a real person, whatever. Homework yun ng todo. Pero this one, mostly yung script, and I'm part of it here. I don't know if it's the same for you guys. Oo, basically, ganun din yung process talaga. Pero sobrang important na basahin mo na paulit-ulit yung script para talagang mag-sink in sa'yo. Tapos, yun na, kasi hindi mo rin talaga alam, minsan nag-over-prepare ka. And when you reach the set, parang nadi-disappoint ka na, di nasunod yung gusto mo, spoiled brat, di ba? Pero hindi, kailangan mo malaman na, sensitive ka, kasi hindi lang ikaw yung nasa eksena. Hindi lang ikaw yung importante sa eksena na yun. May director ka pa na magsasabi sa'yo kung anong gagawin. So, kailangan pag dumating ka sa set, yung mismo preparation namin, dapat sponge kami, yung absorb kami ng absorb, kung ano ba yung pwede. Tapos, yun, along the way, mabubuot din talaga namin yung characters. Yeah. Actually, ang hirap. yung mahirap kasi kailangan niyang gayahin si Mars. Di ba? Medyo...
magjo-joke sana ako dahil malinaw ako. Pero actually, tama si Sue dun. And para lang, just to add on lang sa sinabi ni Sibo ni Sue. Kasi, I think yung pagiging actor namin, very important, syempre pagpunta ka sa set kasi may time yan eh. Lalo na ngayon, may si law. Meron 16 hours maximum of time lang kami to work. So napakahalaga, number one, alam namin yung nights namin. Tapos efficiency namin sa pagpasok sa set. And doon na papasok yung pagiging sponge na sinasabi ni Sue. Kasi as an actor, kailangan lagi kami bukas. Kasi if ever not, sobrang namin aralin yung script namin, yung roles namin, may tendency kasi na hindi kami makinig at mag-react dun sa co-actors namin. At syempre, dun pa yung mga notes ng directors, syempre may mga isa sasabihin, magka-camera work pa, syempre, cinematography pa. So, kaya very important na, okay, one thing, kabisado mo yung script mo, alam mo yung character mo, dahil nasa script na siya. So, ang pangalawa na dun, be open. Parang tao, just be open. And accept and absorb kung ano ba yung binibigay na environment at kung ano ba sinasabi dito ang mga tao sa paligid mo. So, yun. I think yun yung pinaka-essential pa yung actor, just be open. What I said was they made a comedy movie based on what Seth is doing, saying. And they call it's a comedy, they call it Go With It. Which is basically, kung ano yung sinabi ng partner mo, kailangan mong sabihin yan. Pag sinabi niya, astronaut siya, hindi pwede mong sabihin, hindi pwedeng ganun. Yeah. It's really, openness talaga, it's being a sponge talaga yung pinaka-importante. Especially with the style of filmmaking that Philippines has. Yeah. Yun lang. Thank you very much. Grabe yung dedication. Dito na nyo malalaman, no? Yung napanood natin, ganun katindi yung hard work. Yung talagang pinuno nila lahat-lahat para maipakita at maipalabas sa atin yung ganitong kalidad ng isang pelikula. So, ayan. Thank you very much for that question. Last question from Miss Carmela. Where are you? Carmela. Hi, first, let me congratulate everybody. It's really a nice movie. So, my question is, pag kayo ay nagiging bagong hari o bagong reyna, anong unang-unang batas ang ipapatupad ninyo para ma-encourage kami ng mga nandito sa labas na matatagal na bumalik sa ating bayan? Bumalik po sa atin. Yes, Yung thank you. mga, if ever po parang yung batas, ito sa specific naman. Una na ako kasi ang hirap sundan ni Sid. Meron na siyang nakaprepare. Alam ko yan, maganda yung sagot niyan. Ako, syempre, pag naging reyna na talaga ako, unang-una yung pinaka-hatest ko talaga. Ayaw na ayaw ko yung umihi sa gilid ng kalsada. Gusto ko sipain. Alam mo yun, umihi ka dyan. Ganun. Well, yun lang. Siguro cleanliness ng bayan natin. Magtulungan naman tayo na maging malinis. Huwag naman tayong umihi sa gilid ng kalsada. Kasi nakalagay na nga bawal umihi dito eh. Gusto mo pa gustong umihi. Ano maaso? And then, from the pinakamababaw, ang dami natin, yun pa lang, ang dami na natin kailangang ayusin. So ako, kung maging reyna ako ng Pilipinas, bawal umihi sa kalye. Period. Simulan sa pinaka-simple, no? Mahirap yung, ayan na. Actually, kasi po sa thesis yan. Yun lang. Ako muna. Mahaba-haba. So, yun yung tanong nila, if ever mangyayari o reyna ka, ano yung i-implement mo na law para ma-encourage yung mga kababayan natin na bumalik sa Pilipinas? Tama po ba? Yes. Siguro sa, hindi naman masabi ko. Try ko dalawa, tatlo. I think number one, alisin natin yung may provincial rate. Kasi I think isa po yan sa nagiging problem sa atin sa Pilipinas. Kaya sobrang siksikan sa NCR yung mga tao, mga Pilipino. Kasi parang lahat ng opportunity at mas malaking kita nandun. Pero kung tutusin, pare-parehas naman yung kapal ng tax natin sa lahat ng ginagastos natin. I think yun po. Then siguro pangalawa, mas bigyan natin ng importansya din yung agriculture and sa fishery natin. Kasi marami tayong kababayan na talagang, tayo archipelagic country tayo. Nabubuo tayo ng bawat island sa ang daming mga trabaho sa dagat at sa pagsasaka din. I think yan yung, tapos, di ba, number one importer tayo ng bigas.
So parang hirap-hirap naman yun para sa isang agricultural and tropical country na maging ganun. So I think yun po yung kailangan na if ever magiging hari man ako. Kasi parang doon din tayo nakilala eh. Tapos parang bakit nagdi-deplete yung ganung mga resources din natin. Yes. Pero mas maganda na kayo si Ako, kung ako ang hari ng Pilipinas, ang una kong gagawin, ang panligo ko, gatas. Dahil ako lang. Ganun ako lang. Seriously, I always thought about this. First thing I'm gonna do, same division ng country natin, barangay to city, to region, to province, lahat nun, may local leader, pero kailangan taga doon ka, hindi ka pwede nakatira sa Manila. Tapos, kung sino na, lahat ng barangay sa isang region, i-vote kung sino yung mag-lead ng region. Tapos habang lumalaki yun, palit-palit, di ba? Hanggang sa pinakatulo sa taas si Hari. That's number one. Tapos hindi ka pwedeng paulit-ulit. It cannot be a family business. I have to see farmers, fishermen, and I want them to be mayors and barangay captains and governors. Mananalo sila because you're gonna vote your own people. Hindi lang pumunta dito para ganun. Second, if you are a position of power, dobre ang hatol sa'yo. Diba? Pwede. Third, pagkatapos mo mag-graduate, 6 months magtatrabaho ka para sa gobyerno, parang sa Singapore, tapos wala kang gagawin kundi manghuli lang ng kurakot. That's it. And then after, Ikaw na 6 months lang. Yun lang. O ng president. Tapos, ayoko na rin ng bottleneck. Tapos kailangan kontrolado ng importation ng kotse. Tapos kailangan meron tayong bus stops, GP stops, things like that. Yun lang. Yeah. Tapos kapag nangurakot ka, as in, halos life imprisonment dapat yun. Para ganun, or bitay. Kapag nakapatay ka, papatay ka 2 beses. Parang ganun. As in, dapat if you are leader, you should pay twice. One more important thing. The less tax for you. Dapat na yun. Hindi parang tax exemption kasi businessman ka. Kung SM ka, dapat 80% ang tax mo. Parang gano'n. Oh! Ay, importante pala. Lahat ng mga kailangan, like for example, electricity, it has to be government. Water has to be government. Education has to be government. Hindi siya dapat personally owned. He can't be a private guy. That's it. Ay, nalang mo na ng Jet Seed. Nakalagay na taas ang qualification ng mga... Nangihinayang lang ako. Ang pinaka-importante, Namatay. yung education dapat ang pinagagaso sa natin. Hindi yung law enforcement officers. Ang haba na ng listahan. Ang dami kailangan yung Ito ko naman, kaya ikaw na hari. Ikaw na talaga. Oh! Ano? Alright! Maraming salamat mga kapatid na enjoy! Once again, nakasama natin ang ilan sa mga pumila sa daga natin. Sino Sao! Salamat po. I'm inviting you all na samahan kami sa 7th floor sa activity area para sa photo op, and then hindi kami handog ng mga sign posters para sa inyo mga kapatid, para sa inyo natin mga kapatid. So kita-kits po tayo sa 7th floor sa activity area. Muli, maraming salamat sa speaker host si Anna Ramsey! See you again tomorrow and happy Independence Day! Happy Independence Day! Johnson, can you hold this one Alisin mo yung kwan niya. Dito na lang ako sa likod. Once again, Ate Glo, kasama kami. floor, doon po ang ating photo op with our stars. Thank you. Floor sa activity area. Ako nakabit na sila. Once again, mga kapatid, gusto mo magpa-picture sa ating bisita, let's proceed sa 7th floor sa ating activity area. Maraming salamat po. Ayan po. Oo, mga resident kami. At sa taas po yung may Guys, Thank you.
Sa baba. Sa baba tayo mag-alito. Thank you po. Hello po. Sa Ramiro. Ang ganda ko naman siyang maneret na hindi na makontrol. Ay, doon na lang daw sa baba. Sige mga kapatid, para sa mga gusto natin. Sa baba meron Sikat na! Ate Glota, ate ko sige. Hindi na makuha. sa taas may picture taking doon. Sa baba, hindi ako nakakuha ng picture. Dito na lang po sa baba. Doon na tayo sa baba. Sa baba. Ay, hindi umabot. Ay, hindi makuha. Po, ayos na ang ating event.